Hello guys, today gagawa tayo ng tutorial about sa pagpalit ng coolant sa inyong sasakyan. Panoorin niyo po ito hanggang dulo para ikaw na mismo ang gagawa ng pagpalit ng coolant at hindi mo na papagawa sa iba pa. Kasi magbabayad ka pa doon. Dito, DIY ang gagawin natin. So, panoorin niyo na lang po hanggang dulo para may matutunan po kayo. Ang kahalagahan po nitong tutorial na to, ang pagpalit ng coolant sa inyong sasakyan, ay para makaiwas kayo sa pag-overheat ng makina ng inyong sasakyan. Magagamit nyo siya ng long ride at panatag ang loob nyo na hindi kayo mag-overheat. Itong tutorial na ito ay gagawin ko sa Nissan na sasakyan na pwede rin pong applicable sa inyong sasakyan. Ito po pala mga kailangan nyo sa tutorial na ito. Una po, ito po ang 10mm. Ito naman po ang 14mm. Kailangan nyo rin po ng pampihit. Kailangan nyo po ng planggana para pangsalo ng coolant na tatanggalin nyo sa sasakyan. Next po, kailangan nyo po ng service manual nyo. Kung wala naman po kayong service manual, panoorin nyo na lang po yung tutorial ko. Next po, kailangan natin ng coolant. Yan. Next, radiator flush. Regarding po pala sa coolant, dapat po kung ano yung nasa loob ng radiator nyo, kung color green po siya, color green din po ang gagamitin nyo. Plus additional po, mas makakamura po kayo kung bibili po kayo online. Kumpara nyo na lang po ang price sa store tsaka sa online store. Tsaka po pala, kung ilang liters po ang gagamitin nyo, ay nakalagay po ito sa owner's manual nyo or service manual ng sasakyan nyo. Sa akin po ay 6 liters ang nakalagay. So kailangan ko po ng 3 liters ng green coolant. Kasi color green po yung coolant na nasa loob ng radiator ko. Kailangan din po pala ng distilled water para sa paglinis ng inyong radiator. Dapat po alam nyo i-locate yung air release plug nyo at ang drain plug. Dito po sa Nissan Exalta Sentra ko po, andito po ang air release plug. Ito po ang pinaka top view at andito po siya sa may ilalim. Ayan po. Side view naman po tayo. Yan. Ngayon po, ang titingnan naman natin ang drain plug. So top view po, dito po tayo sa engine compartment. Yan po ang top view. So nandito po sa may baba. Ito po. Side view naman po tayo. Ayan po. Kailangan nyo rin pong i-locate kung nasaan ang radiator drain plug nyo. Yun po ang drain plug ko. Ayan. So, makikita nyo po yung nasa gitna ng at nasa baba po ng screen. Ayan po. Ito po ang radiator drain plug. Ayan. Ang una po natin gagawin ay magre-radiator flushing po tayo gamit ang radiator cooling system flush. Ayan. Meron po nito sa mga online kaya makakabili po kayo nito or pwede rin naman sa mga mall. Compare nyo na lang po yung price between store and online store. Ilalagay nyo na po yung mga planggana nyo sa ilalim para masasalo nyo yung mga i-drain yung coolant.
Dapat po nakapatay yung makina nyo at malamig ang radiator para sigurado pong hindi kayo mapapaso sa gagawin nyong magpalit ng coolant. After po nun, bubuksan na po natin yung radiator drain plug tsaka yung radiator cap para yung mga old coolant ay mailabas niya. Kung makikita nyo po, mabagal po yung pagtulo ng coolant. Bubuksan nyo po yung radiator cap para lumakas yung pagtulo. Naku, lakas pala. So ayan po, lumabas na po lahat ng coolant. Yan. Hintayin nyo lang pong mawala yung tulo para sigurado kayong na-drain na po ang coolant sa inyong radiator. Ito na po yung natanggal natin na coolant, yung old coolant sa ating radiator. Kung makikita nyo po, medyo brown po siya. Dapat po green lang po. Ibig sabihin po may mga kalawang na po siya. So dyan po pumapasok yung radiator flush. Tatanggalin niya yung mga kalawang sa loob ng radiator nyo. After nyo po i-drain yung coolant at wala na po napatak sa langgana, balik nyo na po yung radiator drain plug. Ngayon po, gagamit po tayo ng distilled water kasama ang radiator flush nyo. Paghaluin nyo po sila sa loob ng radiator hanggang mapuno dito sa may bunganga. Yan, magkasama na po dyan yung radiator flush, ito po, tsaka yung distilled water. Ngayon po, tatakpan nyo na po ulit yan at ibabalik ang radiator cap. Ngayon po, nailagay na po natin yung radiator flush tsaka yung distilled water dito sa radiator. At nasara na rin po natin dito yung radiator drain plug. At naibalik na rin po yung radiator cap. I-start po natin yung ating sasakyan at papatakbuhin ng 10 minutes. Pwede nyo rin pong igala yung sasakyan within 10 minutes. O pwede rin naman po nasa garahe lang. After po ng 10 minutes, papatayin na po ulit natin yung makina ng sasakyan. After po natin patayin yung makina ng sasakyan, dapat po palambigin nyo po muna ng konti. I-drain po natin yung radiator. Bubuksan po ulit natin yung radiator drain plug. Tsaka bubuksan din po natin ulit yung takip ng radiator. Siguro po yung pagdidrain nyo, gawin nyo na lang 10 minutes, orasan nyo na lang para sure kayo na na-drain lahat. After po ma-drain, gagamitan po ulit siya natin ng distilled water. Papagusan po natin siya. Bali po naka-open yung radiator, drain plug, tsaka yung radiator cap. Papadaanan po natin siya ng tubig para mailabas niya yung mga natitirang kalawang. Siguro po orasan nyo na lang mga 5 minutes.
Ito po pala yung lumabas after natin mag-radiator flush. Ito po, papakita ko pa po sa inyo. Kung nakita nyo po, puro kalawang ang lumabas. Kaya maganda po talaga nag-radiator flush tayo para matanggal natin yung mga kalawang sa radiator. Iwas overheat. Ready na po yung radiator natin para sa ilalagay nating bagong coolant. Siguro para make sure na matanggal nyo yung mga iba pang natitirang kalawang, padaanan nyo ulit ng tubig. Yan, pang second time around. Yan. Po natin, nakita nyo naman, pagka siguro 3 times yung gagawin yung pag-flush ng water dun sa radiator na naka-open yung radiator drain plug tsaka yung radiator cap. Gawin, makikita nyo na magki-clear na yung water. So, yun yung sign na pwede nyo na siya ulit lagyan ng panibagong coolant. Tapos na po yung radiator flush nyo. So, dahil tapos na po tayo mag-radiator flush, pinuno ko po muna siya ng tubig. Yan. Ngayon po, susundan po natin yung pagpalit ng coolant. Gamit po natin yung service manual. Yan, ng Nissan Sentra Exalta. Susundin po natin yung steps ng pagpalit ng coolant. First step tayo guys. I-open natin yung radiator drain plug. Tapos i-open din natin yung drain plug dito sa engine block. I-open natin to. Yan, air release plug natin, open din natin yan. So ito pong itsura kapag na-open nyo na yung radiator drain plug. Yan. Doon po yun sa may bandang baba. Yung pinakita ko po sa unang part. Tapos po ito naman po yung sa yan po. Yan po yung drain plug sa engine block. So lumabas din po dyan yung coolant. Tapos ito naman po yung air release plug. Yan. So naka-open na rin po. So ito po ang itsura pagka tinanggal nyo. Ito po yung air release plug. At ito naman po yung drain plug sa engine block. Yan. Para make sure po na natanggal nyo lahat ng coolant. So ito, papakita ko po lahat yung mga natanggal. So ito po yung natanggal natin na tubig. Ito po sa radiator. Yan. At ito naman po sa engine block. Drain plug, engine block. Yan po yung lumabas. Ito po yung sa radiator. Makalawang po talaga. Lalo na po dito sa drain, sa engine block, drain plug. Yan o. So after po nun, papaagusan po natin ng running water yung radiator. Remember po, wala na po yung radiator drain plug. Yan po. Mapatak na po yung tubig dito para makuha po ulit yung mga kalawang. Siguro po after nun, maghintay na lang po kayo ng 5 minutes para sure po kayo na nalabas na po lahat ng tubig sa loob. So ito na po yung inilabas. Ayan. Yun o. Almost clear na po. Makikita nyo. Ang ganda. Ayan o. Medyo malinaw na po. Medyo may kalawang pa siyang konti pero good na to kaysa kanina. So ngayon po, ibabalik na po natin yung drain plug sa engine block. Para po dito. Tapos po itong air release plug dito po sa gilid. Yan, para po sa hangin yan. Para walang hangin yung pagpalit nyo ng coolant. Ma-release yung hangin. Tapos po, ito naman po para sa radiator drain plug. Ito po para sa radiator. Doon po sa baba. After po natin mabalik yung air release plug, ayon. Ito po. Tsaka yung drain plug sa engine block, ayan po.
Tsaka yung radiator drain plug, ayan, nabalik na rin natin. Lalagyan na po natin ng coolant, ayan. Ito po. So ang gagamitin po natin ay Preston green coolant, ayan, ready to use, ayan, no need to add water. Syempre pag Preston po, tiwala po tayo dyan. Trusted brand po to para sa akin, ha. Hindi ko po ito pinopromote. Basta para sa akin na po maganda po ito. So habang nilalagyan po natin ng coolant, so ayan po, lalagyan na po natin ng coolant. So habang nilalagyan po natin ng coolant, kalakalahati lang po, pero 6 liters po ang ubusin niya. Open po natin open close po natin tong air release plug, ayan, yung kanina. Open ko po siya ulit, tapos i-close ko lang ulit para lumabas din po ulit yung hangin. So ayan po, binuksan ko na po yung air release plug, binuksan ko po ulit yan para lumabas po yung hangin. At kung makikita nyo po, naubos ko po yung 3 liters, ayan, na hindi po siya umangat kagad. So ibig sabihin po, pumapasok po talaga sa loob kasi wala pong hangin. Ayan. Isa pa po, 3 liters po ulit. So ito na po yung pangalawang 3 liters. Yan. Lagay na po natin. Gamit po pala kayo ng imbudo para hindi po masayang yung coolant nyo. Ayan, sakto siya sa butas, mapasok talaga. So ayan po, na-fill na po natin yung radiator cap hanggang pinakataas. Tapos po, ang ginawa ko po, inopen ko po yung air release plug ng kaunti. May tumagas po diyang coolant. Tapos binalik ko po ulit para lumabas po yung hangin. Tapos iyan na po, dinagdagan ko po ulit at napuno ko na. Ngayon po, install ko na po yung radiator cap. So after po natin maibalik yung takip ng radiator, papaanda rin na po natin yung makina. So ngayon po, i-start na po natin yung engine. Yan. Tapos hintayin po natin na mag-operate yung fan. Papatakbuhin natin siya o iikot tayo ng mga 2 o 3 beses sa lugar nyo lang. Mas maganda kasi yun kaysa yung standby nyo dito yung sasakyan. Mas matagal kasi niya marireach yung init niya para mag-operate yung fan. So ang gagawin natin, idadrive natin siya dito sa lugar namin ng 2 o 3 beses. So after po natin i-open yung engine at paanda rin yung sasakyan, hintayin po natin mag-operate yung fan. Medyo matagal po yun, pero bantayin nyo naman po yung pag-operate ng fan. Ngayon po, pagka nag-operate na po yung fan, tapos namatay na po yung fan, check po natin ngayon yung coolant. Kung nagbago yung level niya, dadagdagan po natin. Tapos yung reservoir po natin, dadagdagan na rin po natin hanggang sa kalahati. Meron po yung limit, yung nasa reservoir tank. Ito po yung sinasabi kong reservoir tank. Pag gumana na po yung pan natin, yan, dadagdagan din po natin yan hanggang kalahati. Yan, may maximum tsaka minimum. So kalahati lang po tayo dyan. So yun po, medyo matagal mag-operate yung pan. Siguro, ang gagawin nyo na lang, ibiyahin nyo po yung sasakyan, mga 3 ikot o kaya 2 ikot para lang po uminit siya. Kasi gumagana lang po yung pan pagka na-reach nyo na yung tamang temperature ng sasakyan nyo. So ngayon guys, ibabiyahe ko yung sasakyan ng 2 ikot dito sa lugar namin para mas mabilis niya ma-reach yung temperature para mag-operate yung pan. So ayan po, narinig nyo, gumana na po yung pan. Ayan, ibinahe ko po siya ng 1 ikot dito sa lugar namin. So after po nyan, ipaparking na po natin siya sa loob ng parking ko. Tapos papalamigin na po natin. Titingnan po natin yung coolant. Dadagdagan po natin pagka nabawasan. Tsaka po yung reservoir, sa kalahati po lalagyan din po natin hanggang kalahati. So yan, namatay na po yung fan. Ibig sabihin, operating na po siya. Yan, na-reach na po yung temperature. So ayan po, nakapag-park na po tayo dito sa loob ng bahay. At ngayon po pinapalamig ko na po yung
radiator, tsaka yung engine. After po pala ng palamigin, i-check nyo na po yung level ng coolant nyo sa radiator. Kung nagbawas po ng konti, dagdagan nyo po hanggang pinaka nguso. Yun. Tapos po, yung reservoir tank nyo ng coolant, i-fill nyo po siya, lagyan nyo po siya hanggang doon sa pinakagitna ng maximum tsaka minimum. Tapos po, i-check nyo rin po yung drain plug ng radiator nyo kung may leak. Yan. Tapos po, i-check nyo rin po kung merong leak yung drain plug na nasa engine block. Tsaka po yung air release plug. Dapat wala rin po siyang leak. So yun lang po ang mga i-check nyo pagka lumamig na po yung radiator nyo at yung engine compartment. So yun po, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana po nakatulong po ako sa inyo sa bali po ang ginawa po natin ay nag-radiator flushing tsaka nagpalit ng coolant. At kung nakatulong naman po ako sa inyo, please subscribe naman po kayo sa channel namin para po umangat pa po ang views tsaka subscribers namin. Maraming salamat po sa inyo. Gawa pa po tayo ng useful na vlog tulad nito. God bless po sa inyo lahat. So yun po, kung makikita nyo, nilagyan ko na po yung reservoir tank. Nasa kalahati po siya ng maximum tsaka minimum. So sakto na po yan. Tsaka po ito, nalagyan ko na rin po ito. Lagyan pa po natin ng konti. Yan. So ayan po. Punong-puno na po siya. Check ko na rin po yung kung may leak sa may drain plug ng engine block. Ayan. Wala naman po. Ayan. Ito po. Wala naman siyang leak. Tapos ito pong air release plug. Ayan. Wala rin pong leak.